Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon, ang family drama film na, Lighting Up the Stars. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa batang nagising sa tunog ng cellphone. Ginising niya ang kanyang lola ng ilang beses ngunit di ito tumutugon. Samantala, isang binata ang bad trip dahil hindi sinasagot ng GF ang mga text at tawag niya. Tapos ay naglakad siya sa eskinita upang asikasuhin ang naninigas na katawan ng matandang namatay. Di niya alam na kanina pa nagmamanman ang bata sa kanila. Biglang lumabas ang bata at tinusok ang binata. Binitbit ng isang lalaki ang bata at ikinulong sa silid upang di maistorbo ang mga taga-punerarya. Nang matapos maayos ang patay, napansin ng menugang ng matanda na nawawala ang suot nitong singsing. Pinagbintangan niya ang mga taga-punerarya. Para mapatunayan na inosente sila, hinubad nila ang suot na damit maliban sa shorts kaya napatakbo na lang ng palabas ang babae. May usap-usapan na kalalabas lang sa bilangguan ng binatang maigsi ang buhok. Sinabi ng pinsan sa batang babae na si Xiaowen na inilagay sa kahon ang lola niya dahil patay na ito. Ilang saglit pa ay isinakay na ito sa van para dalhin sa crematorium. Di naniniwala si Xiaowen na patay na ang lola niya kaya nagpilit siyang makalabas ng bintana at hinabol ang van. Matapos iwanan ang bangkay sa crematorium, pinark ng binatang si San ang van sa tapat ng kanilang punerarya. Tapos ay nag-relax habang tinuturuan ng ama ng tamang pagpapatakbo ng punerarya. Maya-maya lang ay nabigla siya sa message sa phone na break na sila ng girlfriend niya. Nagmadali siyang puntahan ang GF. Ayaw siyang pagbuksan ng GF ngunit nang magbanta siyang wawasakin ito, binuksan ng GF ang pinto. Kinarga ni San ang GF at inihiga sa kama ngunit nandoon pala ang bagong boyfriend nito. Nagpambuno ang dalawang lalaki at sa huli ay nasukol si San. Inamin ng GF na buntis siya at magpapakasal na sila ng kasama niyang lalaki. Dinahilan ng GF ang pagiging immature niya kaya nakipag-break siya. Walang nagawa si San at galit na umalis. Pagbalik ng bahay ay sinalubong siya ni Xiaowen na hinahanap ang kanyang lola. Hindi pinansin ni San ang bata ngunit patuloy nitong hinahanap ang lola niya. Nakulitan ng binata kaya binitbit niya ito palabas upang iuwi ng tiyuhin niyang nasundan siya. Kinagabihan ay napansin ng mga kaibigan na malalim ang kanyang iniisip. Nabanggit ng mga ito ang sunod-sunod niyang kamalasan. Nang mabanggit ni Jinren na galing siya sa bilangguan at mababa ang tingin niya sa sarili, napikon siya at nag-away sila. Biglang dumating si Xiaowen na basa ng ulan at patuloy na hinahanap ang lola. Kasunod niya ang tiyuhin na pilit siyang pinapauwi. Ilang saglit pa ay dumating ang asawa nito na nagmamadali. Napilitan ng tiyuhin niya na iwanan siya ngunit tumanggi si San. Ngunit pumayag si Jinren na nagsabing siya ang bahala sa bata. Inasikaso ni Zhu si Xiaowen at pinakain ng noodles. Habang natutulog ay naihi si Xiaowen kaya natuluan si San. Agad niyang sinalang ang mga kumot sa washing machine. Sinabi ng bata na hindi siya makapag-CR dahil natakot siya sa mga manika. Kinaumagahan ay nakatanggap ng tawag si San mula sa ama na nagsabi na magkita sila at dalhin niya ang pulang dokumento. Hinanap niya ang dokumento at naalala niya na nalabhan niya ang mga kumot kung saan niya tinago ito. Dahil dito ay madidelay ng isang buwan bago maisalin ang titulo ng bahay nila sa pangalan niya. Maya-maya lang ay tumawag si Jinren upang ipaalam na may posible silang kliyente. Narinig ng ama niya na hindi siya tatanggap ng kliyente dahil isasarado niya ang punerarya. Hinampas siya ng yantok ng ama at nagsabing ipamamana niya ang bahay sa kanya upang ipagpatuloy niya ang business nila. Napilitan si San na puntahan ang kliyente. Habang naghahantay sa ospital, nandoon si Xiaowen na muling nagtanong kung nasaan ang lola niya. Maya-maya lang ay dumating si Jinren upang ipaalam sa kanya na batang babae ang namatay. Isinama ni San si Xiaowen sa morgue. Ipinaabot ng binata ang pakikiramay tapos ay inalok ang kanyang funeral service. Nakuha niya ang loob ng kliyente nang sabihin niyang anak niya si Xiaowen na halos kaedad ng namatay na batang babae. Lumipat ang eksena sa funeral parlor. Nagbilin si San kay Xiaowen na manatili sa loob ng van, ngunit nang makakita ang bata ng kabaong, naalala niya ang sinabi ng pinsan na lola niya ang nakalagay sa itim na kahon. Pinuntahan ni Xiaowen ang kabaong at lumikha ng kaguluhan na ikinagalit ng mga kamag-anak ng nakaburol. Dahil dito ay binalaan si San ng manager na di napapapasukin ang van nila sa funeral parlor. Pinagalitan ni San si Xiaowen na di natinag at itinutok ang stick sa kanya. Dinahilan ng bata na inakala niyang lola niya ang nasa kahon.
Galit na tinuro ng binata ang chimney ng crematorium at sinabi kay Xiaowen na naging abo na ang lola niya na hinangin sa kalangitan at naglaho. Doon palang napagtanto ng bata na patay na ang lola niya. Habang inaaliw ni Zhu ang bata, sinabi ni San na ang lola niya ay naging bituin na sa kalangitan. Tapos ay dumating ang in-order niyang pink na sisidlan na gagamitin ng kliyente kinabukasan. Kinagabihan ay nahulog si San mula sa higaan at nagising. Nakita niya si Xiaowen na nakatingala sa mga bituin habang pinapakinggan ang voice recording ng kanyang lola. Di pinansin ng binata ito at natulog sa upuan. Kinaumagahan ay nagulantang siya nang makitang dinrawingan ni Xiaowen ang sisidlan ng abo ng kliyente niya. Sinubukan nilang burahin ang drawing ngunit di ito matanggal. Wala ng oras kaya napilitan siyang i-deliver pa rin ang order. Bago ipakita ang sisidlan ay sinabi niyang nakikidalamhati rin ang anak niya sa namatay nilang anak kaya may drawing ang sisidlan. Imbis na magalit ay yumuko at nagpasalamat ang mag-asawa kay San dahil pinaaalala sa kanila ng sisidlan ang hilig ng namayapa nilang anak sa pagdodrawing. Nilapitan ng babae si Xiaowen upang atali ang buhok nito at hagkan. Pagdating sa bahay ay kumain sila ng sitsirya. Pinagalitan ni San si Xiaowen nang makita niya itong kinain ang nahulog sa sahig tapos ay binuksan niya ang isang jar at binigyan ang bata. Nang malaman niyang hindi bubblegum ang laman ng jar, binawi niya sa bata ang binigay ngunit nalulon na ito. Nataranta si San at agad na sinugod sa ospital ang bata. Nang ma-check up ang bata, nagpayo ang doktor na painumin ang bata ng gamot at pakainin ng saging. Tapos ay tignan ang dumi ng bata. Pagdating sa bahay ay binantayan nila ang pagdumi ni Xiaowen hanggang sa makita nila na nailabas nito ang nalulon na bola. Para silang nabunutin ng tinik at sa wakas ay ligtas na ang bata. Maya-maya lang ay nakatanggap si San ng tawag mula sa tiyuhin ni Xiaowen. Kasama ang mga kaibigan, ibinalik nila ang bata sa tiyuhin nito. Gayunpaman, hindi interesado ang tiyahin ni Xiaowen na kupkupin siya. Tinanong ng tiyuhin ang bata kung saan niya gustong tumira. Pinili ni Xiaowen si San na mukhang napamahal na sa kanya. Pagdating sa bahay ay sinalubong siya ng ama na galit dahil nabalitaan nitong nanggulo ang kasama niyang bata sa funeral parlor. Nang hahampasin siya ng yantok ng ama ay pinigilan ito ni Xiaowen. Bago umalis ay nagbanta ang ama na palalayasin siya sa bahay. Dahil sa pangyayaring iyon ay hindi makatulog si San. Lumipat siya sa upuan at nabigla siya nang makita ang wedding invitation ng dating GF. Habang nag-aalmusal sa labas ay sinabihan ni San ang bata na huwag kainin ang nahulog na pagkain ngunit nagdahilan ang bata na ayon sa lola niya ay safe kainin ito kung wala pang 3 segundo. Pinangaralan ng binata si Xiaowen sa tamang asal sa harap ng pagkain subalit may kapilyuhan ang bata. Makalipas ang ilang oras ay pinapunta siya ni Xiaowen sa parke upang ipakilala ang isang matandang lalaki na naging kaibigan ng lola niya. Sinabi ng matanda na gusto niyang maranasan kung paano iburol. Sa una ay tumanggi si San na inisip na isa itong malaking kalokohan dahil buhay pa ang matanda. Ngunit nang sabihin nito na magbabayad siya ng 300,000 yuan sa konsepto ng burol ng isang emperor, agad din silang pumayag. Kinagabihan ay nag-celebrate sila sa nakuha nilang malaking proyekto. Pilyaman ay lalo silang napalapit sa bata. Pinaghandaan nila ang kunwaring burol ng matanda. Nagrenta sila ng mga costume. Nag-hire ng performer at mga tao na gagampanan ang kani-kanilang papel bilang bisita sa burol ng isang emperor. Dumating na ang araw ng pagkukunwari. Ang lahat ay naka-costume at naka-makeup. Matapos magsalita ni Jinren ay sabay-sabay na nagiyakan ang lahat. Hindi nagtagal ay dumating ang pamilya ng matanda at agad inaresto si San. Habang nakaupo ang magkakaibigan at si Xiaowen sa himpilan ng pulisya ay nakikipagtalo ang mga pulis sa pamilya ng matanda. Pinahira ng bata ng laway ang sugat ni San na sinabi niyang makakagaling ayon sa lola niya. Maya-maya lang ay may pinapirma ang pulis tapos ay pinauwi rin sila. Pagbaba ng hagdanan ay tinawag si San ng matanda. Sinabi niya na sinadya niyang waldasin ang kanyang pera para hindi ito pag-awayan ng pamilya niya. Bukod pa rito ay nabanggit ni Xiaowen na malaki ang problema ni San at gustong makatulong ng bata sa taong kumukupkup sa kanya. Naisip ni San na bata man si Xiaowen ay nagmamalasakit ito sa kanya. Pag-uwi nila ay inabutan nilang sinisira ng ama niya ang lahat ng gamit nila sa bahay dahil nagsagawa siya ng burol sa isang tao na buhay pa. Muling ipinagtanggol ng bata si San sa pagsasabing siya ang may kasalanan. Pagkatapos ay humagulgol si San dahil pulos kamalian lang niya ang nakikita ng ama. Sinabi niya rin ang kamalian ng ama noong bata pa siya kaya nasampal siya ng kapatid na babae bago umalis kasama ang ama.
Kinagabihan ay inayos ni San ang sirang stick ni Xiaowen. Tinanong niya kung bakit siya umiiyak. Sinabi ng bata na siya marahil ang nagdudulot ng problema sa buhay ng binata. Nagsabi si San na walang may kasalanan. Sinabihan niya ang bata na matulog na dahil darating ang isang bituin sa kanyang panaginip. Nakiusap ang bata na gawin niya ang nasirang smartwatch. Pagsapit ng umaga ay nakita ni Xiaowen ang batang lalaki sa labas na binabasa ang tula ng malakas. Tinawag siya ng binata para mag-almusal. Naisip ni San na nasa tamang edad na si Xiaowen para mag-aral. Pinuntahan niya ang tiyuhin ng bata upang pag-usapan nila ang pag-aaral nito. Nalaman niyang patay na ang ina ng bata at hindi alam ng tiyuhin kung sino ang ama. Napahagulgol ang tiyuhin dahil wala siyang maitutulong. Sa huli ay inampon ni San ang bata ngunit hindi siya kwalipikado dahil single siya. Pinuntahan niya ang kaibigang si Zhu upang magpatulong. Maya-maya lang ay lumabas ng CR si Junren. Doon nabisto ni San na nagsasama na ang dalawa nang hindi niya nalalaman. Napangiti na lang si San, pero gumaan ang loob niya dahil pwede na nilang ampunin si Xiaowen ng legal. Unang araw sa paaralan ay may sepank si Xiaowen kaya binuhat siya ni San upang piliting pumasok sa silid-aralan. Tapos ay ipinagawa niya ang relo, ngunit di ito magawa kaya bumili siya ng bago. Pagdating sa bahay ay ibinigay niya ang relo kay Xiaowen na nagtanong kung nandoon pa ang boses ng lola niya. Inaliw niya ang bata sa pagsasabing si Monkey King siya at kaya niyang mag-magic para maibalik ang boses ng lola niya. Habang tinitignan ni San ang lumang notebook, dumating ang ex niya na nagsabing namatay sa aksidente ang asawa niya. Nagkahiwalay ang parte ng katawan nito kaya kailangan niya ng tulong. Tinanggihan ito ng binata subalit nagmakaawa ang ex-GF. Sinabi niya sa ex na ama niya ang eksperto sa ganoong sitwasyon. Dahil galit kay San ang ama, sinabi ni Xiaowen na siya ang bahala. Isinama ni Xiaowen si San sa parke upang magkausap silang mag-ama. Nakiusap ang binata sa ama na tulungan siya sa negosyo nila. Lumipat ang eksena sa morgue kung nasaan ang lasog-lasog na bangkay. Muntik na siyang sumuka nang makita ang bangkay. Tila hindi niya masikmura ang itsura nito ngunit pinalakas ang loob niya ng ama at itinuro kung ano ang mga dapat gawin. Sa tulong ng ama at ng kaibigan ay matagumpay niyang nabuo ang katawan ng patay. Habang nagdadalamhati ang mga namatayan, biglang hinimatay ang ama niya. Sinisi siya ng kapatid dahil pinainom niya ng alak ang ama. Nang magising ang ama ay humingi siya ng permiso na umalis saglit upang puntahan si Xiaowen sa eskwelahan. Natuwa ang ama ni San dahil natututo na siyang magmalasakit. Sa eskwelahan, nakita ni San si Xiaowen na nagtatanghal kasama ang anak ng kapitbahay. Umarte sila na kunwari ay namatay ang ina ng batang lalaki. Hindi nagustuhan ng ina ng bata ang drama ng magpartner kaya hinatak niya ang anak palayo ng stage. Samantalang si San kasama ng mag-asawa ay pinagsabihan ng guro tungkol sa drawing ni Xiaowen na punerarya na ikinababahala niya. Niyaya ng binata si Xiaowen sa stage at humingi sila ng paumanhin sa mga magulang at estudyante. Pagkatapos ay binalikan niya ang ama sa ospital. Pagbalik niya sa bahay ay nadatnan niya ang ampon na nag-aaral. Nang buksan niya ang ilaw ay masaya siyang sinalubong ni Xiaowen. Lumipas ang mga araw ay naging abala ang magkakaibigan sa negosyo nilang funeral service habang si Xiaowen naman ay patuloy na pumapasok sa paaralan. Madalas ay magkasama ang parang mag-amain sa paglalaro at paggagala kung saan-saan. Sa tulong ng mga eksperto ay nagawang makuha ni San ang boses ng lola ni Xiaowen sa sirang smartwatch. Isang araw ay nasorpresa si Xiaowen pagdating sa bahay. Pinaghandaan ng tatay-tatayan niya ang kanyang birthday. Ibinigay ng binata ang tiger doll ni Xiaowen na nilagyan ng tenga, mata at high-tech na buntot. Nang pindutin ng bata ang buntot ay napaiyak siya sa tuwa dahil maririnig na niyang muli ang boses ng namatay niyang lola. Hinagkan ng bata si San na mangilid-ngilid ang luha sa labis na kasiyahang makitang masaya ang tinuring niyang anak. Kinabukasan ay hinatid ni San si Xiaowen sa eskwelahan at nang pauwi na siya ay nilapitan siya ng tiyuhin ng bata. Sinabi ng tiyuhin na ang babaeng kasama niya ay ang biological mother ni Xiaowen na si Haifei. Hindi naniniwala si San at pinagbintangan sila na nagsisinungaling. Mukhang pagod na ang tiyuhin sa kakapaliwanag tungkol sa sitwasyon ng kapatid, kaya nag-walkout siya. Pinatunayan ni Haifei na siya ang ina ni Xiaowen at naghamon ito ng DNA test. Gayunpaman, hindi siya inintindi ni San na naglakad palayo. Sa gabi, itinali ni San ang buhok ni Xiaowen at tinanong niya ang bata tungkol sa kanyang ina. Sumagot si Xiaowen na wala siyang ina at ama. Tapos ay natulog na siya matapos panoorin ang Monkey King.
Ilang saglit pa ay nagbalik si Haifei upang bawiin ang anak. Sinisinisan si Haifei at tinanong kung nasaan siya noong mga panahon na kailangan siya ng anak niya. Sinaktan ni Haifei ang sarili tapos ay inamin na naging pasaway siya noong kabataan niya. Tinakbuhan siya ng BF na nakabuntis sa kanya. Nag-abroad siya upang tuparin ang pangarap ngunit nakagawa siya ng labag sa batas kaya siya nakulong. Simula noon ay wala na siyang kontak sa magulang at pinalagay na patay na siya. Noon pa man ay di nawala sa isip niya ang anak na nawalay sa kanya. Nagwika si San na hindi lang siya ang magdedesisyon sa pagbalik sa bata dahil kasama niya ang mag-asawa sa pag-aalaga kay Xiaowen. Lumuhod at nagmakaawa ang babae kaya nadurog ang puso ni San at humiling na bigyan siya ng 3 araw na makasama ang napamahal na sa kanyang bata. Ginugol ni San ang kanyang oras kasama si Xiaowen. Habang nasa hapagkainan ay napansin ng bata na malungkot siya kaya nagkunwari siyang masaya upang hindi mag-alala si Xiaowen. Kinabukasan ay sinamahan niya si Xiaowen sa isang event sa eskwelahan. Nagpakita si San ng talento na ikinasiya ng lahat. Sumunod na activity ay pinagharap ang magulang at anak. Ibinigay ni Xiaowen ang dinrowing niyang larawan ni San. Nagpasalamat ang bata kay San at nagsabing hindi na siya natatakot kahit wala na ang lola niya dahil ngayon ay mayroon na siyang ama na mag-aalaga sa kanya. Pagsapit ng gabi ay tinanong ni San si Xiaowen kung sino ang kanyang ama, saan siya nakatira at anong number nito. Nasagot ng bata ang lahat ng impormasyon tungkol sa ama na tumutukoy kay San. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang ina ni Xiaowen upang kuhanin na siya. Kinarga ni San ang bata at isinakay sa taxi. Binalaan niya si Haifei na maging mabuting ina kay Xiaowen kung hindi ay may kalalagyan siya. Nagbigay ng pera si San pero tinanggihan ito ni Haifei hanggang sa magising si Xiaowen. Nagpumiglas ang bata kaya pinaalis na nila agad ang taxi. Hindi kayang mawalay ni San sa tinuring niyang anak kaya nang tawagin siya nitong tatay ay hinabol niya ang taxi. Gayunpaman ay hindi sapat ang lakas niya hanggang sa huminto siya sa gitna ng kalsada. Kinabukasan ay tahimik at nakatulala lang si San habang galit na galit ang mag-asawa na napamahal na kay Xiaowen. Sinisi nila si San na sarili lang ang iniisip at hindi pinaalam sa kanila ang pagsasauli niya ng bata sa ina nito. Hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng tawag na namatay na ang kanyang ama. Sa mga oras na ito ay lalong nagdalamhati si San sa pagkawala ng ama kasabay ng pagbawi sa tinuring niyang anak. Inasikaso ni San ang kanyang ama hanggang matapos ang cremation. Nais ng kanyang kapatid na ilibing ang abo ng kanilang ama ngunit tumanggi si San dahil hindi iyon ang hinabilin sa kanya ng ama. Habang naglalakad ay inagaw niya ang abo ng ama at tinakbo sa tulong ng mga kaibigan. Habang nasa van ay isinama nila ang abo ng ama sa isang sisidlan. Pagdating sa tabing dagat ay sinindihan nila ang mitya ng sisidlan. Ilang saglit pa ay lumipad ang fireworks sa kalangitan kasama ang abo ng ama nila. Gumaan ang pakiramdam ng lahat nang makita ang fireworks kasama ang abo ng ama na nagbigay ng liwanag sa kalangitan. Makalipas ng ilang sandali ay nakatanggap siya ng tawag kay Haifei na nawawala si Xiaowen. Magdamag nilang hinanap ang bata kung saan-saan subalit hindi nila ito makita. Pagbalik nila sa bahay upang magpahinga, narinig nila ang sigaw ni Xiaowen mula sa malayo. Agad na pinagalitan ni San ang bata sa paglalayas nito. Mangiyak-ngiyak na sinabi ng bata na hindi siya mawawala dahil alam niya ang pangalan, address at telepono ng kanyang amang si San. Naawa si San at agad niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Nangako siya na hindi na niya iiwanan si Xiaowen. Lumipat ang eksena kay Jinren at Zhu na ikinasal na rin sa wakas. Nagpunta doon si Haifei upang ibalik ang lahat ng gamit ng anak niya. Bago umuwi si Haifei ay inalok siya ni San na mamasukan sa negosyo nilang funeral service upang magkasama na silang mag-ina. Sa huling eksena, makikitang nakasalampak silang lahat sa labas ng bahay na nakatingala sa mga bituin sa kalangitan.